Makasaysayang araw po, it's showtime! Ang taong 2016, ang ika-150 taon, Isidoro Torres. Ha? Who's that Pokemon? Hindi siya masyadong kilala, ngunit siya lang naman ang pinuno ng himagsikang Pilipino sa lalawigan ng Bulacan. Isa sa mga pinakaaktibong lalawigan sa pag-aalsa at isa sa unang 8 lalawigan na nag-alsa at kinakatawan ng isang sinag ng araw sa ating pambansang bandila. Isinilang si Torres 149 years ago, April 10, 1866 sa Malolos, Bulacan. Nanggaling sa maikayang pamilya, nakapag-aral pa siya ng high school sa Colegio de San Juan de Letran at nagtamo ng kanyang Bachiller in Artes sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit noong 1882, 16 years old pa lamang siya noon. Aktibo na sa mga gawaing panlipunan, nasangkot siya sa tangkang pagpatay kay Padre Moises Salvador dahil sa pagnanais di umano ng kura paroko na magpataw ng mataas na singil sa simbahan. Inaresto si Torres, subalit hindi siya nakaya ni Fathers ang kanyang powers. Napawalang sala siya dahil sa impluensya ng kanilang pamilya. Noong 1890, naging kabeza de barangay at matapos ang 2 taon, sumapi siya sa katipunan ni Andres Bonifacio. Kasama ang isa sa mga tagapagtatag at unang supremo nito, ang Bulakenyong si Diodato Arellano, kasama sina Doroteo Caragdag, Juan de Leon at Manuel Crisostomo, itinatag nila ang sangguniang bayan ng katipunan ng Bulacan, ang bantog na Sangguniang Apoy. Nakilala siya sa katipunan sa pangalang Matanglawin. Nang mabunyag ang katipunan noong August 1896, nakaiwas sa pag-aresto at nakatakas patungong Masukol, Paumbong, Bulacan. At mula doon, 3,000 katao ang natipon niya mula Hagonoy at Tondo upang mag-alsa laban sa mga Espanyol. Napatanyag sa mga pakikipaglaban niya sa mga Espanyol noong November 1896 sa Bustos, San Miguel at Kalumpit, kaya ginawang koronel. Noong June 1897, ginawa siyang General Brigadier. Bilang tauhan ni Andres Bonifacio, itinatag niya ang Real ng Biak na Bato na siyang ni General Aguinaldo at lumagda rin sa pakikipagkasunduan sa Espanya na naganap dito. Sa pagpapatuloy ng himagsika, July 3, 1898, nakuha nila ni General Licerio Geronimo ang Macabebe, Pampanga. Naging kinatawan ng Balabak noong Kongreso ng Malolos at noong January 23, 1899, 6,000 sa kanyang mga tauhan ang nagmarcha ng pasinayaan ang Republika Filipina sa Malolos. Si Torres ay naging Direktor de Armas at pangalawang kalihim ng digma at sa pakikidigma sa mga Amerikano, naging Gobernador Militar ng Bulacan. Sumuko siya sa mga Amerikano noong April 24, 1901 sa Norzagaray, ngunit tinanggihan ng Gobernador ng Bulacan. Nilitis para sa pagpatay ng isang Amerikanong opisyal at nakatulan ng kamatayan, ngunit pinigil ni Major General Adnan Chaffee sa pagsasabing the high rank held by General Torres in the insurgent army would have been sufficient to prevent such an unmilitary action on his part. Lumisan siya patungong Singapore at nanirahan sa Japan. Bumalik noong 1903 upang manirahan ng matahimik kasama ang kanyang asawa sa San Antonio, Nueva Ecija, kung saan siya naging maestrado ng kapayapaan, konsehal at delegado ng Philippine Assembly. Sumakabilang buhay siya noong December 5, 1928 sa edad na 62. Mapalad ang dahil ito ay lalawigan ng mga bayani. Ngunit huwag nating kakalimutan na bayani din sila ng buong bansa. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shoutout.